Good morning mga kaibigan, at ngayon po ay nandito po ako sa aking garden dahil nag-harvest po ako ng ating mga bawang. So tinanim ko po itong bawang na ito ay last year ng katapusan ng October, at ngayon titingnan natin kung mayroon bang mga laman or malalaki na ba ang mga laman ng ating bawang. Supposedly dapat ang harvest ng bawang po dito ay end of July. Pero titingnan natin siya kasi ito yung part na dito ay mukhang nagdilaw talaga na yung kanilang mga dahon. At ayan po, ang akin pong itinanim dito ay hardneck variety. So ibig sabihin ito po yung mostly or mga varieties na may mga garlic flower po sa gitna. Kaya din po hindi ito matutumba yung kanyang mga stalk or mga tangkay bago natin harvestin, kasi po may mga tigas na parte yan dito. Ito yung matigas na parte na yan ang nagiging dahilan kaya hindi natutumba yung mga garlic. Ang palatandaan po nito mga kaibigan ay kapag nag-turn brown na rito, 3 leaves down at pwede na siyang maani. So samantalang yung mga softneck variety naman po ay wala po silang ganito. Kaya po kapag ready na silang ma-harvest, matutumba po yung kanyang stalk, ganyan. Matutumba, mapa-flat talaga at lalambot yung puno dito. Yun yung kaibahan ng softneck variety tsaka hardneck variety. So ito na yung ating na-testing. So magbubunot lang ako ng kaunti kasi para meron akong ma-dry out na pangbilad natin para panggamit. Ayan, ang ganda oh. Ang ganda. So lahat po dito ng aking bawang ay around 2,500 at itinanim ko po siya sa lupa na mabuhaghag, mabuhangin, then moist. Hindi po dry, hindi po mabato. At dapat talaga mabuhaghag ang inyong lupa na malambot. Yun po yung gusto ng bawang. Tapos tinabunan ko siya ng mga mulch, ganito, mga mulching to keep the moisture at humidity ng lupa para hindi po siya mabilis madry. Kasi po mga kaibigan, ang bawang gusto niya po ng loamy sandy soil na moist, hindi po dry. So bubunot po tayo dito. Oy, ayan ang ganda ng ating bawang. Sobrang ganda ng aking bawang this year. At nagtanim ako ng marami kasi gusto kong magtanim ng around 10,000 na bawang. Alam nyo ba din na ang bawang dito na mga local grown bawang ay mahal? Especially pa kapag organic, at yung mga tanim ko pong mga bawang dito ay 100% organic dahil hindi po ako gumamit ng ayan ang ganda oh, anything na pataba sa aking pataba na mga synthetic dito po sa ating mga tanim na bawang. So ang ginamit ko lang po dito mostly ay mga chicken manure, cow manure, and horse manure. So yun po ng mga manure po, at saka yung mga basura na mga nabulok sa kusina. Ang laki talaga nito oh, grabe. Alam nyo, nakakatuwa, especially pa itong mga bawang kasi nga bukod sa hindi naman talaga sila hassle itanim, hindi sila hassle alagaan dahil itatanim nyo sila, lalagyan nyo ng mulching, then didilig-diligan nyo lang, then okay na at magkakaroon talaga sila ng magandang ani at hindi sila talaga alagain. Yun yung gustong-gusto ko sa bawang, at saka mahal. At ito pati yung mga gulay na ito, yung gulay na lagi natin ginagamit almost everyday, gumagamit tayo ng bawang. Wow, ang ganda ng aking ani. Hindi ko ito bubunutin lahat. Bubunot lang po ako ng aking panggamit lang. Ganda. At ito po, take note din po mga kaibigan. No? So hindi ko po siya inaani ng past due. Ibig sabihin yung sobra-sobra sa panahon. Kasi po unti-unti pong nabubulok yun. Tapos hindi na siya magandang i-cure. Hindi na magandang i-preserve. Mas mabilis siyang masira. Dapat enough lang yung time niya, hindi siya na overdue at hindi din po sobrang bata para po lalaki pa ang mga bawang. Ang ganda nito. So yun lang po, salamat.